Laging sinasabi ni nanay na ang kalamansi ang naglilinis ng lahat. Marumi ang mundo, Elias. Yan ang laging bulong niya habang pinipiga ang maliliit at luntiang prutas sa isang balde ng tubig. Pero nitong mga huling linggo, hindi na lang panglinis ng sahig ang gamit namin. Simula nang bumalik si tatay mula sa probinsya na may kakaibang lagnat, naging kulay dilaw ang buong bahay. Ang bawat sulok ay may nakasabit na hiwang kalamansi. Ang bawat pagkain mula agahan hanggang hapunan ay kailangang lunod sa asim. "Kailangan niya ito, Elias," sabi ni nanay habang pinapahiran ng katas ang noo ni tatay. Nakatali si tatay sa kama. Ang kanyang balat ay tila nagtutuklap, parang balat ng prutas na nabilad sa araw. Ang mas masama, ang amoy. Hindi ito amoy sariwang citrus, amoy itong nabubulok na karne na pilit itinatago ng asim. Isang gabi, narinig ko ang kalansing ng kadena sa kwarto nila. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakita ko si nanay, hawak ang isang kutsilyo at isang basket ng kalamansi. Pero hindi niya pinipiga ang prutas sa sugat ni tatay. Pinapanood niyang dilaan ni tatay ang mga daliri niyang tila humahaba at tumatalas. "Yanggaw," bulong ko sa sarili ko, ang sumpa ng mga aswang. Ang sabi sa mga kwento, ang kalamansi ay pangkontra. Pinapaso nito ang laman ng mga halimaw. Kaya naniwala ako kay nanay. Akala ko pinuprotektahan namin ang sarili namin. Pero bakit tila mas sumasaya si tatay sa tuwing nadidikit ang asim sa kanyang dila? Bakit tila naglalaway siya sa bawat patak nito? Lumipas ang isang buwan. Ang mga daliri ko ay sugat-sugat na dahil sa walang tigil na pagpiga ng kalamansi. Ang hapdi ay abot hanggang buto, pero sabi ni nanay, ang hapdi ay tanda na malinis pa ang dugo ko. "Huwag kang titigil, Elias," utos niya. Ang boses ni nanay ay naging garalgal, parang may nakabara na kung ano sa lalamunan niya. "Kapag tumigil ang asim, papasok ang dilim." Isang gabi, nawala ang lahat ng supply namin. Ubos na ang mga puno sa bakuran. Naglakad ako papunta sa dulo ng baryo, sa taniman ni Mang Ambo. Pero pagdating ko doon, tumigil ang mundo ko. Hindi bunga ng kalamansi ang nakasabit sa mga puno. Ang mga bunga ay mga piraso ng laman loob ng tao na binalot sa balat ng prutas. Ang mga ugat ng puno ay nakabaon sa mga bangkay na tila ba doon sila kumukuha ng sustansya. At sa gitna ng taniman, nakita ko si Mang Ambo o ang natira sa kanya. Ang kanyang katawan ay baluktot, ang kanyang balat ay kulay berde at puno ng mga butlik na parang balat ng kalamansi. Hinihiwa niya ang sarili niyang braso at ang lumalabas na dugo ay hindi pula. Ito ay malapot, madilaw at amoy ng matapang na asim. "Masarap ba, Elias?" tanong niya nang mapansin ako. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Ang baga ko ay parang nasusunog sa bawat hininga. Kailangan kong iligtas si nanay. Kailangan naming umalis. Hingal na hingal kong binuksan ang pinto ng aming bahay. Nay, kailangan nating tumakas. Ang kalamansi, hindi ito gamot." Natagpuan ko si nanay sa kusina. Nakatalikod siya sa akin. Sa harap niya ay ang nakataling katawan ni tatay. Pero hindi na nagpupumiglas si tatay. Wala na siyang buhay. Ang kanyang dibdib ay bukas at ang loob nito ay puno ng mga buto ng kalamansi. Dahan-dahang humarap si nanay. Wala na siyang mga mata. Ang mga soket ng kanyang mata ay pinalitan ng 2 buong kalamansi.
Alam ko, Elias, sabi niya ng may halong tawa na parang nababasag na salamin. Mali ang intindi mo sa kwento. Ang yanggaw ay hindi basta sumpa na nakukuha sa tingin o hipo. Itinuro niya ang baso ng juice na pinainom niya sa akin kaninang umaga. Ang basong laging puno ng proteksyon. Ang asim ng kalamansi, ito ang nagpapalambot sa kaluluwa para madaling lamunin ng yanggaw. Paliwanag niya habang hinahawakan ng mukha ko. Ang kanyang mga daliri ay tila mga tinik ng puno. Hindi kami natatakot sa asim, Elias. Ang asim ang nag-aalis ng lansa ng tao. Ginagawa mo kaming masarap. Ginagawa mo ang sarili mong handa. Biglang humabdi ang buong katawan ko. Ang mga sugat sa daliri ko ay nagsimulang bumuka ng kusa. Mula sa ilalim ng aking balat, may mga maliliit na berdeng usbong na lumalabas. Hindi namin nilalabanan ang aswang. Kami ay pinakuluan sa sarili naming asim. Ang lahat ng pagpiga ko, ang lahat ng paglinis ko ay paghanda lamang para sa gabing ito. Huwag kang matakot, anak. Bulong ni nanay habang inalalapit ang kanyang bibig sa leeg ko. Sa wakas, hindi ka na amoy tao. Amoy malinis ka na. Naramdaman ko ang unang kagat. Hindi ito masakit dahil ang dugo ko na puno ng asim sa loob ng ilang buwan ay naging anestesya na. Habang kinakain nila ako, ang tanging naiisip ko na lang ay ang huling sinabi ni nanay bago ako mawalan ng malay. Salamat sa pagtimpla sa sarili mo, Elias. Hindi dilim ang bumati sa akin. Hindi rin langit. Ang unang naramdaman ko ay ang lasa ng lupa. Mapait, mamasa-masa at puno ng mabulok na buhay. Sinubukan kong huminga, pero sa halip na hangin, ang pumasok sa baga ko ay malapot na likido na amoy na bulok na prutas. Akala ko ay patay na ako. Akala ko ay natapos na ang lahat sa kagat ni nanay. Pero ang yanggaw ay hindi lamang basta pagkain. Ito ay isang siklo. Iminulat ko ang aking mga mata. Nakabaon ako sa ilalim ng taniman ni Mang Ambo. Ang aking balat ay hindi na malambot. Ito ay tila naging makunat na balat ng punong kahoy. Ang mga sugat sa aking daliri na dati ay humahabdi sa asim. Ngayon, ang mga ito ay naging mahahaba at matitigas na tinik. Sa isang malakas na pag-iri, pilit kong itulak ang lupang nakatabon sa akin. Lumabas ang aking kamay, isang kamay na hindi na mukhang tao. Ang aking mga kuko ay itim at matalas, parang mga talulot na gawa sa bakal. Nang makaahon ako, nakita ko sila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang pamilya ko at ang mga taga-baryo ay hindi na nagtatago. Sila ay nakapalibot, naghihintay sa aking pag-usbong. Ang kanilang mga balat ay tila nagliliwanag sa pagkaberde at ang kanilang mga mata ay wala ng itim, puro puti, parang mga buto ng kalamansi. Gising na ang bunso, garalgal na sabi ni tatay. Nakatayo siya doon, ang kanyang tiyan ay bukas pa rin, pero sa halip na bituka, may mga baging na gumagapang palabas dito. Kain na, Elias, bulong ni nanay habang iniaabot sa akin ang isang dibdib ng tao na kinuha sa isa pang biktima. Kailangan mo ng sustansya para tumigas ang iyong balat. Pero may mali. Sa loob ko, imbis na gutom, ang naramdaman ko ay galit. Isang galit na kasing asim ng lahat ng juice na ipinilit nila sa akin. Hindi ko tinanggap ang alok ni nanay. Sa halip, ginamit ko ang aking mga bagong tinik at itinusok ito sa kanyang kamay. Isang nakakabinging tili ang kumawala sa bibig ni nanay. Ang kanyang dugo, ang madilaw na katas na iyon ay tumalsik sa mukha ko. Imbis na mapaso,
naramdaman ko ang lakas. "Traidor!" sigaw ni tatay. Ang mga baging mula sa kanyang tiyan ay humaba at sumugod sa akin na parang mga latigo. Mabilis akong kumilos. Hindi ko alam kung paano, pero ang katawan ko ay naging magaan pero matigas. Umiwas ako sa mga latigo at sinaksak ang isa pang yanggaw na sumugod sa akin mula sa gilid. Gamit ang aking mga kamay, hinati ko ang kanyang dibdib. Walang puso doon, puro lamang mabulok na prutas at mga uod na kulay citrus. "Hindi niyo ako katulad," sigaw ko, kahit na ang sarili kong boses ay tunog kalansing na ng mga tuyong dahon. Nagsimula ang isang madugong labanan sa gitna ng taniman. Ang bawat saksak ko sa kanila ay naglalabas ng nakakahilong amoy ng asim. Ginamit ko ang mga puno ng kalamansi bilang pananggalang. Alam ko ang bawat sanga, ang bawat tinik dahil ako ang nag-alaga sa mga ito. Inutusan ko ang mga baging sa lupa, isang kapangyarihang hindi ko akalaing nasa akin. Ang mga ugat ng puno ay nagsimulang gumapang at pumulupot sa mga binti ni tatay at nanay. "Elias, anak, kami ang pamilya mo," pagsusumamo ni nanay habang sinasakal siya ng sarili niyang taniman. "Ang pamilya ko ay namatay noong pinainom niyo ako ng lason," sagot ko. Gamit ang lahat ng lakas ko, hinila ko ang mga ugat pababa. Ang lupa ay bumuka, parang isang malaking bibig na handang lamunin ng mga nagtanim ng kasamaan. Isa-isa silang nahila pabalik sa kailaliman ng lupa kung saan sila nanggaling. Nang tumahimik ang paligid, ako na lang ang natira. Ang taniman ay wasak at ang hangin ay malinis na sa wakas. Wala na ang amoy ng mabulok na asim. Tumingin ako sa isang piraso ng basag na salamin sa lupa. Ang mukha ko, hindi na ito ang Elias na nakilala ko. Ang balat ko ay magaspang. Ang aking mga mata ay kulay dilaw at may mga tinik na lumalabas sa aking mga siko. Nakaligtas ako, oo. Pero sa anong halaga? Naglakad ako palayo sa baryo, patungo sa kabundukan. Habang naglalakad, may nakita akong isang maliit na bata sa gilid ng kalsada, umiiyak at may hawak na sugatang kamay. "Huwag kang lalapit!" babala ako sa kanya. Ang boses ko ay paos. Kumuha ako ng isang huling bunga ng kalamansi sa aking bulsa, isang totoong prutas, hindi ang sumpang gawa ng yanggaw. Piniga ko ito sa kanyang sugat. Sumigaw siya sa hapdi, pero nakita ko ang itim na dugo na lumalabas sa kanyang ugat. Ang simula ng impeksyon ay unti-unting nawawala dahil sa tunay na asim. "Gamitin mo ang hapdi para mabuhay," sabi ko, bago ako tuluyang naglaho sa dilim ng gubat. Ako, si Elias. Hindi na ako tao, pero hindi rin ako aswang. Ako ang bantay ng kagubatan. At hanggat may asim sa aking katawan, sisiguraduhin kong walang ibang pamilyang matitimpla sa sarili nilang dugo. Lumipas ang panahon. Tahimik ang kabundukan, ngunit sa aking pandinig ang bawat paggalaw ng dahon ay parang kalansing ng kadena. Isang buwan na ang lumipas simula nang ibaon ko ang aking pamilya sa lupa. Ngunit ang asim sa aking sistema ay hindi humuhupa. Sa halip, ito ay lalong tumitindi, tila may kung anong humihila sa akin patungo sa pinakamataas na taluktok ng bundok. Ang lugar na tinatawag nilang Pusod ng Dalubhasaan. Doon ko natagpuan ang isang dambuhalang puno. Hindi ito katulad ng mga kalamansi sa ibaba. Ang punong ito ay kulay puti na parang buto at ang mga bunga nito ay kasing laki ng ulo ng tao, tumitibok parang puso.
Sa ilalim ng punong iyon may isang matandang babae. Ang kanyang balat ay tila mga tuyong dahon na pinagtagpi-tagpi. Hindi siya gumagalaw, ngunit ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa loob ng aking bunggo. Dumating ka rin, Elias, ang pinakaperpektong bunga ng aking hardin. Ikaw ang nagdala ng sumpa sa amin, asik ko, habang ang mga tinik sa aking braso ay nagsisimulang lumabas. Ikaw ang dahilan kung bakit naging halimaw ang aking mga magulang. Tumawa ang matanda, isang tunog na parang mga tuyong sanga na nagkiskisan. Sumpa, Elias, tingnan mong mabuti ang iyong sarili. Hindi ka halimaw, ikaw ang lunas. Ang yanggaw ay hindi isang sakit na nanggagaling sa labas. Ito ay natural na proseso ng mundong ito upang linisin ang mga tao sa kanilang lansa. Kasalanan ng pumatay at kumain ng kapwa, sigaw ko. At iyan ang dahilan kung bakit ka naririto, wika niya habang dahan-dahang tumatayo. Ang mga magulang mo ay nabigo. Sila ay nagpadala sa gutom. Naging aswang sila dahil hindi nila kayang kontrolin ang asim. Pero ikaw, napanatili mo ang iyong isip. Ikaw ang hinahanap kong kapalit. Doon ko napagtanto ang unang bahagi ng katotohanan. Ang punong ito ang pinagmulan ng lahat ng kalamansi sa mundo. At ang bawat aswang na nakasagupa ko ay mga nabigong eksperimento ng kalikasan upang lumikha ng isang tagapangalaga. Lumapit ang matanda sa akin at hinawakan ang aking muka. Sa puntong ito, inasahan ko ang isang labanan. Inasahan ko na kailangan ko siyang patayin upang matapos ang sumpa. Ngulit habang tinititigan ko ang kanyang mga mata, nakita ko ang aking sarili. Elias, bulong niya. Bakit mo iniisip na ang kalamansi ang nagpabago sa'yo? Kumunot ang noo ko. Dahil sa juice, sa pagbabad ni nanay sa akin. Mali, sabi ng matanda nang may mapait na ngiti. Ang pamilya mo ay aswang na bago ka pa isilang. Ang iyong ama, ang iyong ina, sila ay mga nilalang ng dilim na nagtangkang maging tao. Ang pagbabad sa iyo sa kalamansi ay hindi para gawin kang halimaw. Ginawa nila iyon para pigilan ang paglabas ng tunay mong anyo. Ang asim ang nagpapanatili sa iyong pagkatao. Ang plot twist, hindi ako naging halimaw dahil sa kalamansi. Ako ay ipinanganak na halimaw at ang kalamansi ang tanging dahilan kung bakit ako naging mabuting tao sa loob ng maraming taon. Ang pagkapunit ng aking balat at paglabas ng mga tinik ay hindi dahil sa impeksyon. Ito ay dahil naubusan na ako ng asim sa katawan. Ang yanggaw ay ang aking natural na anyo. Nanginig ang aking buong pagkatao. Ang lahat ng galit ko kay nanay at tatay ay biglang naglaho at napalitan ng matinding pait. Hindi nila ako gustong kainin. Gusto nila akong iligtas mula sa sarili kong dugo. Ang pagkamatay nila sa kamay ko ay ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ngayon, Elias, may dalawa kang pagpipilian, wika ng matanda. Maaari mong yakapin ang iyong pagkakaaswang at lamunin ang mundo, o maaari kang maging ang bagong puno ng buhay. Ikaw ang magiging bagong pinagmulan ng asim na magpapanatili sa katinuan ng iba pang katulad mo. Tiningnan ko ang aking mga kamay na puno ng tinik. Naalala ko ang bata sa kalsada. Naalala ko ang hapdi na nagligtas sa kanya. Kung ako ang magiging puno, tanong ko, matitigil ba ang pag-atake ng mga aswang sa mga tao?
Ang asim mo ang magpapaamo sa kanila. Magiging gamot ka, Elias. Pero kapalit nito ay ang iyong kalayaan. Hindi ka na muling makakalakad, makakapagsalita o makakaramdam ng init ng araw bilang tao. Ipinikit ko ang aking mga mata. Naalala ko ang amoy ng kusina ni nanay, ang amoy ng kalinisan. Gawin mo na, sabi ko. Naramdaman ko ang pagbaon ng aking mga paa sa lupa. Hindi ito masakit. Ito ay parang pag-uwi sa isang tahanan na matagal ko nang kinalamutan. Ang aking mga braso ay humaba at naging matitigas na sanga. Ang aking buhok ay naging mga luntiang dahon. Ang aking huling luha ay naging isang maliit na nagniningning na bunga ng kalamansi. Makalipas ang maraming taon, ang baryo ay naging payapa. Wala nang balita tungkol sa mga aswang. Ang mga tao ay nagtataka kung bakit sa tuktok ng bundok ay may isang puno na ang mga bunga ay may kakaibang tamis sa gitna ng asim. Sinasabi ng mga matatanda na kapag ikaw ay naliligaw at may dalang masamang hangarin, ang mga tinik ng punong iyon ay gumagalaw ng kusa. Ngulit kung ikaw ay sugatan at nangangailangan ng lunas, isang bunga ang kusang malaglag sa harap mo. Ako si Elias. Wala na akong boses, pero naririnig ko ang bawat bulong ng hangin. Hindi ako nakaligtas sa paraang gusto ko, pero nakaligtas ako sa paraang kailangan ng mundo. Sa bawat piga ng kalamansi, sa bawat hapagkainan, nandoon ako, nagbabantay, naglilinis at nagpapanatili ng balanse sa pagitan ng tao at ng halimaw. Ang asim ay hindi na parusa. Ito na ang aking kapayapaan.